Meron po tayong ipaabot sa inyo guys. Sana pakishare po ito. Natatakot po ang ating kaibigan. Meron lang po siyang advice po sa lahat po na makapanood sa atin. Ito po yung hinulaan po ng ating kaibigan nung isang araw pa lang, no? Na hindi na po tayo pwede magkampante ngayon. Dahil po sa mga tao na napakarami ang nahihila patungo sa impyerno. Kaibigan, sa totoo lang kaibigan, yung sinabi po ninyo na dapat ang mga tao ngayon ay hindi po magkampante dahil po kahit po wala kang kasalanan kung pinagtripan ka, marami na po ngayon guys nakuha natin ng mga balita. Napakalungkot po daw sabi ng ating kaibigan. Kitang-kita po niya ang mga ginagawa po ng mga tao guys dahil po sa mga bisyo na kanilang pinasukan tulad po ng droga. Isa po doon guys na makapagbigay po talaga ng alanganin sa buhay po ng isang pamilya natin. Kaya kung gusto po daw ninyo na hindi matulad po sa iba na mayroon pong mga kamag-anak, tatay, anak, giunay o patay. Kaibigan, ano po ba ang pinakamaganda pong gawin po sa mga tao ngayon? At least pa, hindi pa huli ang lahat na maipaabot natin para ito ang kanilang gagawin po para hindi po sila mapapahamak. Alam po ninyo, sabi ng ating kaibigan, ipinapaabot ko na ito nung isang araw. Oo nga, totoo yan kaibigan. Sinabi po ng ating kaibigan guys, meron po akong hula ha. Mag-ingat kayo. Kasi po kahit wala ka kasalanan, kung pinagtripan ka, bigla ka lang tatagain. Lalo na sa kalsada ngayon guys, grabe po ang patayan guys. No? Awayan sa kalsada. Kitang-kita po natin. Lalo na meron po tayong nakuha, bago lang, kapanganak lang ng isang nanay. Anong ginawa ng kanyang mister? Anong ginawa? Yun po. Nakakalungkot po isipin guys ang mga tao. Ito na po yung sinasabi ng ating kaibigan. Ang kapwa-tao natin ngayon guys, mga kapwa Pilipino, ay siyang magpapatayan. Kaya dapat, kung hindi po gusto ninyo na matulad tayo sa pamilya na yan, na nagkaganyan, ito po ang gagawin. Sabihin mo kaibigan, para maipaabot natin. Totoo yung sinasabi ni kaibigan, ako ay nalulungkot sa ginawa po ng mga tao dahil po nagpahila sila sa demonyo. Kung sino man po yung may mga anak dyan na mga nalulung sa mga bisyo, dapat po kung kaya pa ninyong hilain sa magandang daan para po hindi po makagawa po ng karumal-dumal na mga krimen tulad po ng mga tatay po dyan na meron po kayong mga tatay na nalulung sa ganyan. Kung meron anak na matino, dapat sila po yung mag-akay para po hindi po mapapahamak. Kaya napakahirap po itong ipinapaabot ng ating kaibigan. Hindi lang po daw ito ang ating nakikita ngayon guys. Mas lalala pa ito sa umaabot. Kaibigan, ito na lang po daw ang paraan. No, kung naaman daw mo yung mga anak niya nalulung sa droga, nalulung sa kuan, samtang sayo pa, paningkamuti daw ninyo na. Kaya nga no, kung dili na ninyo, kung pasagda na ninyo, kamu ang pamatyo na na. Hinulaan na po ito ng ating kaibigan guys. Nalulungkot po siya na meron siyang makikitang mga tao na kadugo pa nila ang pumapatay sa kanila. Kaya pala, no, nalulungkot sila guys. Dahil po ayaw po nila na manalo ang Diablo. Dahil isa na po sila noon. Natukso. Salamat po sa advice kaibigan. Ano po ba ang nakikita pa ninyo dito na mga mangyayari pa kaibigan? Sabi ng ating kaibigan guys, darating ang panahon ito kung hindi
mag-ingat ang tao sa mundo kung magpapatuloy po sa kanilang material na mga gusto. Ang ikakabunga dyan, patayan. Kaya dapat ngayon, hanggat may oras pa tayong magbantay, lalo na yung mga makapanood sa atin, huwag kayong magkampante kung kayo po aalis sa bahay, ha. Huwag kayong mag-isa maglakad. Dapat po naka-alerto po ang inyong mga isipan at saka yung palibot niyo dapat po niyo titingnan para hindi po kayo maisahan. Salamat kaibigan, ha. Kaibigan, grabe, nalulungkot po talaga ating mga kaibigan, guys. Malala pa ang magaganap po dito sa susunod na mga pangyayari. Kaya dapat magdasal po tayong lahat na sana hindi manaig lagi ang mga demonyo. Alam po natin, guys, napakarami ng nakikita po natin sa social media, ang daming pinapatay. Bakit po ito nangyari? Alam po ba niyo kung bakit? Dahil po malapit na siguro pumarito po ang Panginoon para parusahan ang mga taong naglapastangan diri sa kalibutan, guys. Kaya dapat, kung meron man kayong mga kasalanan ngayon, dapat kiti ay dapat po magbalik loob na tayong lahat para naman po maingatan. Kung sino man po yung mga tao dyan na may mga bisyo tulad ng droga, huwag nyo hayaan na maghari sa inyong katawan yan. Kasi po may panahon pagsisihan po ninyo yan na hindi ninyo namalayan ang inyong pang mga anak, ang inyong nabiktima. Napakalungkot isipin na nagpadala lang kayo sa mga material na bagay. Kaya ito po yung napapaabot natin, guys, dahil po sobrang takot, sobrang lungkot ni kaibigan, dahil po yung hinulaan po niya, hindi pa ito, ano lang ito, pasiuna lang po ito, guys. Mas meron pa dong malala na darating po. Ito po yung sabi ng ating kaibigan noong ipinapaabot po nila, na ang mga magkakaiba na mga lingwahe at pananampalataya hindi po makakaintindihan, magpapatayan. Ito po yung sinasabi noon, matirang matibay po. Kung sino po yung matatag, yun po. Dapat po maging mapagmasid tayo sa paligid. Lagi tayong magdasal na sana madala po natin ang ating mga anak sa magandang daanan